Magandang araw po muli sa inyo lahat, maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay dito sa Caviteño Tayo FB page, tara at samahan nyo ako ikumpara ang mga iconic images ng Cavite Puerto versus sa kasalukuyan ngayon. Noong panahon ng Kastila sa Cavite City, naganap ang mga mahahalagang pangyayari na nagbukas daan sa pag-unlad ng lungsod. Dito itinatag ang Cavite bilang isang Pampangasiwang bayan noong 1614. Ang Cavite ay naging kilala sa kanyang daungan at naging sentro ng kalakalan sa rehiyon. Sa paglipas ng mga taon, ang Cavite ay naging saksi sa mga kaganapan tulad ng pagdating ng mga misyonaryo, ang pag-unlad ng ekonomiya, at ang mga kaganapan sa digmaang Filipino-Amerikano. Ang Kastila ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa kultura, relihiyon, at pamahalaan ng Cavite City. Noong pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1941, ang Cavite Navy Yard ay naging target ng mga pambobomba ng Hapones. Ito ay isang malaking pasilidad ng militar sa Cavite na naglalaman ng mga dry docks, repair shops, at iba pang mga kagamitan para sa naval fleet ng Estados Unidos. Ang pambobomba ng Hapones sa Cavite Navy Yard noong ika-10 ng Desyembre taong 1941 ay nagdulot ng malaking pinsala at pagkasira sa mga naval assets at pasilidad. Noong 1945, sa pagbabalik ng mga Amerikano sa matandang lungsod matapos ang pananakop ng Hapones, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Puerto de Cavite ay naging saksi sa mga pambobomba, partikular noong panahon ng pagsalakay ng mga puwersang Amerikano upang palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapones. Ang pambobomba sa Puerto de Cavite ay bahagi ng mas malawakang kampanya upang ibalik sa mga Pilipino ang kontrol ng kanilang bayan. Ito ay nagtagumpay sa pagpapalaya ng Cavite mula sa pangangalipkong Hapones. Mula sa abo ng digmaan ito ay kakaibang-kakaibang sa dating napakagandang anyo nito, pero at ako'y samahan at ating balikan at ating bakasin ang naglahong Cavite Puerto.
Muli kami ay nagpapasalamat sa pagsuporta sa Caviteño Tayo FB page.